EDSA and nearby areas are now all open to traffic following the rally of Iglesia ni Cristo. And for the latest on the ground, let's bring in our mobile journalist, Jazz Paredes. Jazz, kamusta na ang sitwasyon dyan? Yes, Pauline, back to normal na nga ang operasyon ng mga lahat ng lanes ng kalsada ng EDSA pa northbound and southbound matapos niyang lumipat ng pagtitipon ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio. Maaalala natin kahapon, Pauline, naglabas ng kopya ng permit ng QCPD bandang alas 6 ng gabi. Ngunit later within the night, 7:07, ay nirecall na ito ng DPOS at ang ayon nga sa kanila, this is due to the severe inconvenience and congestion na dulot ng pagtitipon, kaya naman ito ay nirecall. At kagaya nga niyan, Pauline, nakita natin malinis na. So, Pauline, libot ko lang kayo sa kasalukuyang itsura nitong EDSA sa mga oras na ito. Pauline, makikita natin kahapon itong barriers na ito, nakalipat yan, 3 lanes. Pero ngayon, lahat ng lanes ay open na at mabilis na rin ang daloy ng trapiko. Habang dito naman sa white lanes, Pauline, kung matatandaan natin kahapon dito, nagtipon-tipon nga yung mga nakiisa sa protesta. Ngunit ito ay malaya na rin nadadaanan ng mga motorista. Wala na tayong road closures and makikita natin dito sa kabilang side, ayon going yung paglilinis ng QCDRRMO and MMDA, kaugnay nga yan ng mga naiwan na mga tents at mga portalets na naiwan pa. Pero sa ngayon, Pauline, ito na lamang daw yung kanilang kiniklear din na malinis na ulit itong area na kung saan niya idinaos yung pagtitipon kahapon. Pauline. So Jazz, yung mga nagrally dyan, the past 2 days, sila ba ay kumpirmado na lilipat nga sa Liwasang Bonifacio the same rallyists? Yes, Pauline, from the information that we got so far, base na rin yan sa konfirmasyon din ng Metro Manila PIO, ay doon na nga lilipat yung kanilang pagtitipon. Dahil inanunsyo rin yan kagabi dito sa kanilang entablado na bago sila mag-wrap up, ay doon na nga daw sila lilipat dahil nga na-recall or hindi napayagan yung kanilang naunang permit. And sorry, Pauline, dagdag ko lamang, kanina nakausap natin yung isa sa QCDRRMO, bago daw umalis yung mga miyembro ng INC, nasabihan din daw sila na kailangan nilang tumulong pagdilinis, which isa rin sa mga dahilan kung bakit malinis or mabilis na na-clear out itong bahagi na kanilang pinagsagawaan ng kanilang pagtitipon. Pero ngayon, Pauline, clear na at back to normal na talaga yung ating operation. Makikita nyo naman, Pauline, malinis at mabilis na rin yung daloy ng trapiko. Pauline. Oo, Jazz, kasi nabanggit ni Fatima na doon sa Liwasang Bonifacio, kakaunti pa lamang yung mga rallyista na nandun. Parang nasa 400 pa lamang. So mukhang umuwi ba muna yung mga miyembro ng INC bago sila magtipon muli sa Liwasang Bonifacio? Pauline, we can confirm kung umuwi ba sila or pansamantala naghanap muna ng sisilungan. Pero Pauline, pagkakaalala ko lang din sa ating mga nakaraang panayam, lalo na kaya Batangas First District Leandro Reviste, kahapon kanyang binila yung mga galing Liwasang Bonifacio papunta dito. 500 constituents daw yun, hindi membro ng INC. May dala daw silang mga tent. Doon daw sila balak mag-camping dito. Pero ngayon na lumipat na sila doon, it's possible na yung mga nanggaling doon na bumalik na rin, ay doon na nanatili siguro ito yung mga nakita nating volume ng tao doon na next day dahil nakaprepare sila. Meron sila mga tent, meron sila mga latag. Pero kahapon, Pauline, hindi natin sure kung saan ba nagtungo yung mga galing na nandito. Dahil mga nakabuses sila, may mga sasakyan sila. Well, we can't say for sure right now kung nakauwi ba muna. But I think we're expecting na mas dumami pa within later the day nga yung mga tao or mga number of participants sa Liwasang Bonifacio dahil it was formally announced nga na doon nalilipat yung kanilang pagtitipon. Pauline. All right. Well, thank you very much for that report. That was mobile journalist Jazz Paredes.